Isang out-of-status na Pinay caregiver ang pinanigan ng Federal Court sa kanyang kaso at ngayon ay inaayos na ng IRCC ang kanyang papel. Ano nga ba ang kwento sa likod nito at paano naibalik ang kanyang status? Narito ang report. Dumating sa Canada bilang caregiver si Clara, hindi tunay na pangalan. Para sa kanyang pamilya, hiniling niyang itago muna ang kanyang pagkakakilanlan. Pero matapos ang 2 taong kontrata, naging illegal na siya sa bansa. Out of status kung tawagin sa Canada, siya ay naloko ng isang kakilala na nagsilbing immigration consultant na matapos bayaran ay hindi na inayos ang papel niya. Alam mo yung hirap mo na tapos mawawala, alam mo yun? Kasi hindi naman kagandahan buhay ko sa Canada. May pamilya din ako. Kaya sobrang sakit, alam mo yun, na yung taong pinagkatiwalaan mo, niloko ka pala. Mula noon, naging masalimuot na ang buhay ni Clara habang nagtatago sa mga otoridad. Grabe yung stress sa sarili mo eh. Grabe yung pressure ba? Hindi ka makatulog, every night iniisip mo. Kung pwede nga lang ayokong lumabas eh. Every weekend, gusto ko dito lang ako. Pero hindi naman pwede na magstay ka lang sa 4 na kantos ng room mo, di ba? Pero yung takot, andyan palagi. Mabuti na lamang anya at mabait ang kanyang naging amo at siya'y kinupkup habang naghahanap ng paraan na maisaayos ang status sa Canada. Hanggang sa kanyang nakilala ang isang abogadong hindi sumuko sa kaso niya. Hindi ako nag-give up. God is good all the time. Kaya sobrang papasalamat ko kay Sir John Saludare, kay attorney, na siyang tumulong sa akin para ma-restore yung status ko in Canada. For almost 5 years, nawalan ako ng status. Nagbayad ang amo niya na pambayad ng Lamia. Yung pala, wala namang Lamia na final, wala ring PR na final. Ayon sa kanyang abogado, pumanig ang korte sa kanila dahil kanilang napatunayan na hindi naman kasalanan ni Clara na siya'y naging illegal sa Canada. Siya pa nga ay biktima ng tinatawag na ghost consultant. Nawalan siya ng status beyond her control. Meaning, kumpleto siya eh. Kumpleto siya eh. Meron lang nagkamali dito yung ghost consultant niya eh. So, nag-apply din binayaran siya ng amo nitong client para dun sa extension ng work permit niya for the Lamia. Hindi rin sinabit si LMIA, wala ring in-apply. So, wala talaga siya, beyond her control. Kaya siya nawala ng status. At yun din ang sinasabi ng Federal Court doon sa June 2024 decision. Kaya babala ni Attorney June Saludares sa mga kababayan mag-ingat sa mga nagpapanggap na immigration consultant. Ito, biktima na naman ito ng isang ghost consultant. Hindi porke kasi siya yung nakatulong o nakapagpaalis doon sa kapitbahay namin. Doon na kayo eh. I mean, i-check nyo muna, legitimate ba yung tao na yan? License ba yan? Pangarap nyo yan eh. Huwag nilang bayad, mahal yan. Huwag kayong pupunta dyan. Dito tayo, mura. Mura nga, hindi naman lisensyado. Napapahamak lalo. In future na gusto nila mangyari sa kanila dito, lalo nawawala. Para sa mga kababayan nila na walang status, huwag mawala ng pag-asa at makipag-ugnayan lamang sa mga tamang taong makakatulong. They can go to a lawyer na they trust, na they can will help them with their out of status. Consult as early as opportunity na meron sila, consult a lawyer. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Una-una, prayers lang. Tapos, huwag matakot. Huwag ka matakot, humingi ka. Kung pwede kang humingi sa isang tao, humingi ka ng tulong. Huwag kang matakot. Hinihintay na lamang ni Clara ang kanyang temporary resident permit na maaaring magbigay daan para siya'y maging permanent resident na ng Canada.